Makalipas ang ilang sandali, dumating na rin sina Yang Chen sa Longmi International Hospital. Nang makita ng babae kung saan siya dinala, agad itong nag-alala. "Pogi, lipat na lang tayo ng ospital," sabi niya. "Baka hindi ko kayang bayaran to." Napatingin sa kanya si Yang Chen at napaisip, mukhang mabait talaga siya. Kung ibang tao to, baka sinamantala pa ang sitwasyon para lokohin ang driver. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto ng kotse at kalmadong sinabi, "Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat ng gastos. Makipagtulungan ka lang sa doktor para gumaling ka agad." Pagpasok nila sa loob, agad niyang sinabi, "Miss, pakibigay mo ang ID mo sa nurse para makapagparehistro ka." Nagulat ang babae. "May ganitong serbisyo?" tanong niya. Iniabot niya ang ID sa nurse na agad namang ngumiti at sinabi, "Sige po, miss. Ako na ang bahala sa rehistro ninyo. Maari na kayong pumunta sa taas para sa gamutan." Grabe, naisip ng babae, as expected sa tinatawag na Rolls-Royce ng mga ospital. First class talaga ang serbisyo sa Longmei. Pagdating sa consultation room, agad silang sinalubong ni Dr. Chen. "Mr. Yang, Anya, ang pasyente ay may allergy sa balahibo ng aso. May inireseta akong gamot, basta't iinuman ito sa tamang oras, mabilis siyang gagaling. Wala naman pong seryoso." Masayang nagpasalamat si Yang Chen, "Maraming salamat, Dr. Chen. Na-appreciate ko ang tulong ninyo." Nahihiyang ngumiti si Dr. Chen. "Naku, wala yun, Mr. Yang. Napakabait niyo pa nga." Habang palabas sila ng consultation room, lumapit ang isang nurse. "Mr. Yang, pakihinti po muna kayo sa lobby. Dadalhin ko po ang gamot sa inyo." "Sige," tugon ni Yang Chen. Napatingin ang babae at hindi mapigilan ang tanong, "Bakit parang ang bait nila sa'yo?" Ngumiti si Yang Chen. "Dati na rin kasi akong nagpatingin dito, kaya medyo kilala na nila ako." Nagtaka ang babae, kaya muling nagtanong, "Talaga bang ganun na kalaki kita sa ride-hailing ngayon? Nakakagastos ka ng ganito kapag may sakit?" Napangiti si Yang Chen, "Sa totoo lang, dahil wala akong asawa, hindi ko kailangan magtipid masyado. Pasensya na sa nangyari kanina. Alam kong pwedeng makaapekto sa susunod na pasahero, pero hindi ko agad nasabi sa'yo." "Okay lang," sagot ng babae. Sabi naman ng doktor, hindi naman daw malala. "Ako nga pala si Lin Yiren, flight attendant." "Ako si Yang Chen," tugon niya. "Mag-add tayo sa WeChat." Sabi ko, pananagutan ko ito. Kaya kung hindi ka pa rin okay mamaya, pwede mo akong kontakan. "Sige," nakangiting sagot ni Lin Yiren. "Salamat talaga." Makalipas ang 4 na oras, sa malamig at maaliwalas na gabi, nakahiga na si Yang Chen. Mukhang okay na ang lahat, bulong niya sa sarili. Ngunit biglang nagring ang phone niya, tumatawag si Lin Yiren. Pagkasagot niya, agad itong nagsalita, "Yang Chen, parang lumala pa yung nararamdaman ko. Hindi ata umepekto ang gamot. Makati pa rin talaga. Hindi ko na kaya." Agad siyang nag-alala. "Sige, send mo sakin ang address mo. Tatawagan ko si Dr. Chen. Pupuntahan ka namin." Ilang sandali lang, dumating na sina Yang Chen at Dr. Chen sa Binjang apartment. "Dr. Chen, 22nd floor tayo," sabi ni Yang Chen. Pag-akyat nila, kumatok siya sa pinto ni Lin Yiren. Pagkabukas ng pinto, agad nilang nakita ang pamumula ng buong katawan niya. "Pasensya na talaga, Yang Chen, Dr. Chen. Hindi ko na talaga kaya. Baka allergic din ako sa gamot." Kalmado ang sagot ni Dr. Chen, "Okay lang, Miss Lin. Iba-iba ang reaksyon ng katawan ng tao sa gamot. Titignan ko muna ng mabuti." Pagkatapos suriin ni Dr. Chen si Lin Yiren, sinabi niya, "Medyo malala ang sintomas. Baka hindi agad umepekto ang gamot. Pero sobrang kati talaga," reklamo ni Lin Yiren. "Wala bang pwedeng gamot na pampatigil ng kati? Ang pangangati ay dulot ng allergic reaction," paliwanag ni Dr. Chen. "Hindi ito mawawala hanggat hindi humuhupa ang allergy." Tumayo na si Dr. Chen at nagpaalam, "Sa ngayon, tiisin mo muna at huwag kamutin.
Mas lalala pa yan at baka magasgas o damyugo. Lalong magiging komplikado. Sige, maraming salamat po, Dr. Chen, tugon ni Lin Yiren. Medyo gabi na rin, aalis na ako, dagdag pa ni Dr. Chen. Nang makaalis ito, agad namang tinanong ni Yang Chen si Lin Yiren, Miss Lin, mag-isa ka lang ba nakatira dito? Oo, sagot ni Yiren. Dati may roommate ako pero lumipat na siya sa boyfriend niya. Kaya ngayon mag-isa na lang ako. Kung hindi, hindi na sana kita naistorbo. Sige, sabi ni Yang Chen. Uuwi na ako, magpahinga ka na. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Habang hinahatid siya ni Lin Yiren, sinabi nito, ingat ka sa pag-uwi. Bigla namang dumating ang kaibigan ni Yiren. Yiren, sobra ka naman. May lalaki ka na pala tapos hindi mo man lang sinabi sa amin. Sabay tingin sa kasama niyang lalaki. Ako nga, nung naging kami ni Aloo, sinabi ko agad sa inyo. Agad namang sumabat si Yiren, ay naku, Xiaojing, huwag kang gumawa ng kwento. Siya yung driver na nakilala ko lang kanina, si Mr. Yang. Nagulat si Xiaojing, ngunit si Yang Chen, hindi na sumabat pa. Tumalikod na ito at nagpaalam, sige, una na ako. Magkwentuhan na lang kayo. Salamat ulit ngayong gabi, Yang Chen, nakangiting sagot ni Yiren. Pagkaalis ni Yang Chen, tinanong ni Yiren si Xiaojing, pasok ka. May kukunin ka ba? Ngunit diretso siyang sinabihan nito, Yiren, huwag kang magpadalos-dalos. Pwede ka namang makahanap ng mayaman talaga, hindi lang simpleng driver. Hindi nga siya kumikita ng kasing laki ng sayo. Hindi ka magiging masaya sa kanya. Nag-book lang ako ng biyahe sa kanya kanina at nagka-allergy ako. Kaya siya nag-aasikaso ngayon, paliwanag ni Yiren. E di i-report mo. Balik ni Xiaojing. Bigyan mo ng bad review. Bakit ang bait mo pa sa kanya? Dapat i-complain mo yan. Baka delikado yung allergy mo. Agad na pinigilan ni Lin Yiren si Xiaojing. Huwag. Pagkatapos ng insidente, hindi naman siya umiwas sa responsibilidad. Sa katunayan, siya pa nga ang gumastos mula sa sarili niyang bulsa para dalhin ako sa Longmi Hospital para magpagamot. Sa tingin ko, hindi na kailangan bigyan pa siya ng masamang review. Pero kinuha na ni Xiaojing ang cellphone ni Lin Yiren at mariing sinabi, sira ka talaga. Ako na ang magbibigay ng bad review. Agad na pumalag si Lin Yiren. Xiaojing, wag mo gawin yan. Paano ko yun ipapaliwanag sa kanya? Hindi madali ang trabaho niya bilang driver, tapos siya pa ang gumastos para ipagamot ako. Paano ko siya masusuklian ng bad review? Pero hindi siya pinakinggan ni Xiaojing. Patuloy ito sa pagtatype sa cellphone ni Lin Yiren. Pagkatapos, humarap ito sa kanya at nagsalita, ginagawa ko to para sa kabutihan mo. Sino ba namang nakakasiguro na hindi sinadya ng driver na yun ang nangyari? At dahil lang ba pogi siya kaya nahuhulog ka na agad? Love at first sight, ha? Ibinalik ni Xiaojing ang cellphone kay Lin Yiren at dagdag pa niya, kapag nabigyan na ng masamang review, hindi na dapat tino-tolerate ang mga tulad niya. Sige na, magayos na tayo. Umalis na tayo. Sabay talikod at lakad palayo si Xiaojing. Habang papalayo ito, agad-agad nag-text si Lin Yiren kay Yang Chen. Yang Chen, sorry, nasabi ko sa best friend ko yung nangyari ngayong gabi, at pinilit talaga niyang bigyan ka ng bad review. Magkakaproblema ka ba dahil dito? May multa ba? Kung meron, ako na lang ang magbabayad. Pasensya na talaga. Habang nasa biyahe si Yang Chen, biglang nag-notify ang kanyang system. Binabati kita, nakakuha ng masamang review ang host. Ginagantimpalaan ka ng sistema ng 28% na shares ng Donglong Airlines. Ikaw na ngayon ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng grupo. Napangiti si Yang Chen at napaisip. Grabe na talaga tong system na to. Ang laki ng reward, 28% shares ng Donglong Airlines. Hindi naman si Lin Yiren ang nagbigay ng review. Ang sanggit lang talaga ng kaibigan niya. Agad siyang nag-reply, okay lang kahit binigyan mo ako ng bad review. May karapatan ka, at may dahilan ka rin. Huwag mo nang isipin.
Dahil sa kabaitan ni Yang Chen, hindi napigilan ni Lin Yiren ang mapaluha. Samantala, habang nasa sasakyan si Xiaojing kasama ang kanyang boyfriend, nagsalita ito. Nung bumalik ako para kunin ang gamit ko, nakita ko si Yiren kasama ang isang lalaki sa bahay niya. Grabe, ang gwapo at ang ganda ng katawan. Kung totoo man ang sinabi ni Yiren, ang tanging downside lang sa lalaki ay car hailing driver siya. Galit na sagot ni Li Juyi, nakakainis. Ang tagal ko nang nagpapakabait sa kanya pero ayaw pa rin niya akong tanggapin. Tapos ngayon, may koneksyon siya sa isang car hailing driver. Insulto to sa akin. Head steward ako ng Donglong Airlines, pero talo pa rin ako ng isang hamak na driver. Sambit ni Xiaojing, gamit ang phone ni Yiren, binigyan ko ng bad review yung driver. Malamang galit na siya ngayon. Siguro mag-aaway na sila ni Yiren. Iyan lang ang kaya kong maitulong sa'yo. Column. Pagkababa ng tawag, tanong ng boyfriend ni Xiaojing, kung talagang gusto siya ni head steward, bakit hindi niya gamitin ang koneksyon niya? Sagot ni Xiaojing, kasi magkaibigan sa high school ang mga tatay nila. Dahil sa koneksyon na yun, hindi siya makagalaw ng husto. Kinabukasan sa Donglong Airlines, dumating na si Lin Yiren. Pagpasok pa lang, agad siyang sinalubong ni Li Juyi. Habang inaabot ang gamot, sinabi nito, narinig ko kay Xiaojing na nagka-allergy ka. Kaya bumili ako ng gamot, sabi ng doktor, effective daw to. Ngunit magalang na tumanggi si Lin Yiren. Nakapagpa-check up na ako at may gamot na rin ako. Wala to, huwag mo nang alalahanin. Ngumiti si Li Juyi at nagyayang, Yiren, sabay tayo mamaya. May bagong bukas na French restaurant sa night market ng Baza City. Masarap daw ang pagkain. Tara, subukan natin. Ngunit mabilis ang tugon ni Yiren. Salamat, pero hindi muna. Sa kondisyon ko, hindi ako pwedeng basta-basta kumain kung ano-ano. Uuwi na lang ako at magluluto ng millet porridge. Mag-leave na rin ako. Kumain ka na lang ng maaga. Pagtalikod ni Lin Yiren, agad siyang inalok ni Li Juyi, hatid na lang kita. Diretsyong sagot ni Yiren, hindi na. May pinasundo na ako. Paglabas niya ng gusali, nakita natin na ang tinutukoy niyang sundo ay si Yang Chen. Sumakay agad si Lin Yiren sa sasakyan niya. Pagkaupo, tinanong siya ni Yang Chen, kamusta ka na? Makati pa rin ba? Kailangan mo bang pumunta ulit sa ospital? Ngunit ngumiti lang si Yiren at sinabing, mas okay na ako ngayon, salamat sa iyo. Pagkatapos noon, dumiretso siya sa kanyang pakay, Yang Chen, actually, kaya kita pinapunta ngayon ay tungkol sa bad review kagabi. Ngunit agad siyang pinigilan ni Yang Chen, ayos lang yun. Huwag mo nang intindihin, hindi naman ako naapektuhan, talagang hindi. Natuwa si Lin Yiren sa narinig. Ayos kung ganon. Ganito na lang, ako naman ang manlibre sa'yo. Narinig ko may bagong bukas na French restaurant sa Baza District Night Market. Masarap daw talaga, gusto mo bang tikman? Masayang pumayag si Yang Chen. Sige, ikaw mag-navigate, ako ang taya. Gawin na lang natin tong paraan para bumawi. Agad na pinaharurot ni Yang Chen ang sasakyan. Samantala, nakita sila ni Li Juyi at napaisip ito. Siya siguro ang driver na sinasabi ni Xiaojing. 3 taon na akong matiyagang nanliligaw kay Yiren. Hindi ko hahayaang maaga siya ng isang driver lang. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa French restaurant. Pagkababa nila ng sasakyan, may nakita si Yang Chen na nakakalat na pera sa gilid ng daan. Agad niya itong pinulot. Wow! Sambit ni Lin Yiren, mukhang maswerte ka ngayon, ah. Ngumiti si Yang Chen, pero ang ganitong klase ng swerte, hindi dapat iniipon. Ang perang napulot, dapat ginagastos agad, lalo na kung sa magandang paraan. Tara, may lottery ticket booth sa unahan. I-donate na lang natin. Agad silang nagtungo sa booth at bumili si Yang Chen ng 2 ticket gamit ang napulot na pera. Sabi ng babae sa kanila, kayo na po ang pumili ng number. Humarap si Yang Chen kay Lin Yiren at sinabing, banggitin mo ang unang 4 na numerong pumasok sa isip mo. Agad namang sinabi ni Yiren, 3, 5, 7,
7, siyam. Paglingon niya sa babae sa booth, sinabi ni Yang Chen, Miss, isang set, 5, 7, siyam, 18, 22, 30, special number 3. Gawin mong 2 ang kopya, tig 5 set. Sige po, sagot ng babae. Pagkatapos makabili, sinabi ni Yang Chen, kung manalo tong ticket na to, ibig sabihin tadhana talaga tayo. At kapag nanalo, ililibre kita kahit saang restaurant sa buong Haicheng mo gusto. Napangiti si Lin Yiren. Sa isip niya, bigla, ang romantic ng pakiramdam. Kung manalo kami, baka nga tadhana talaga to. Sabay noon, pinikturan ni Yang Chen ang ticket at sinend ito kay Lin Yiren. Kinabukasan, sa villa ni Yang Chen, habang naliligo si Yang Chen, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Lin Yiren. Basang-basa pa siyang lumabas ng banyo nang sagutin ang tawag. Hello, anong meron? Tanong niya. Sa kabilang linya, masayang-masaya ang boses ni Lin Yiren. Yang Chen, may good news ako. Nanalo tayo sa lottery. Yung ticket na binili natin kahapon, nanalo ng second prize. Bawat set ng tayang ticket, 520,000 yuan. Lahat-lahat, 5.2 million yuan ang napanalunan natin. Pagkarinig nito, muntik nang matamba si Yang Chen sa pagkagulat. Ha! 5,200,000. Tadhana na to. Ano pa nga ba? Gulat na gulat ang mukha ni Yang Chen. Halos hindi siya makapaniwala. Sigurado ka ba? Tanong niya. Agad na sagot ni Lin Yiren, totoong-totoo. Available ka ba bukas? Punta ka sa bahay namin, ipagluluto kita ng tanghalian. Pero ngayong gabi, may flight ako papuntang Ilosanji. Doon ako for a few days, kaya hindi kita matritong ngayong araw. Matapos ang usapan, masaya niyang sinabi, sige, kita tayo bukas ng tanghali ha. Deal yan. Samantala, nagpalit ang eksena papunta sa isang stairwell sa loob ng airline company. May 2 tao roon, isang lalaki't babae, nakasalukuyang nagyayakapan at naghahalikan ng mapusok. Sabi ni Xiao Jing, yung tao sa kabila, kapatid ko yun. Ikaw ang nagsabing painitan ang ulo niya gamit ang ibang lalaki, di ba? E paano kung malaman niya ang lahat? Paano ko yun ipapaliwanag? Mayabang na sagot ni Li Juyi, malapit na ang evaluation. Gusto mo bang ilipat ka mula business class papuntang economy? Sabay halik niya ulit sa babae. Namula ito sa kilig, pero sinabi na lang, sige, bahala ka na. Gagawin ko ang lahat para maayos ito. Napangiti si Li Juyi at nagsimulang magkalat ng chismis. Tuwang-tuwa siya habang sinasabi, honey, kung mapang-asawa ko man siya, ikaw ang dapat na maging matchmaker namin. Sabay nagsimula na naman sila ng isang mainit na eksena. Sinabi dito ni Xiao Jing, Dale, ito ay pangako na. Pagkaraan ng 1 linggo, habang nagmamaneho si Yang Chen, bigla siyang nakatanggap ng group message sa kanilang alumni chat group. Si Xu Xiaowan ang nagbigay ng mensahe. Mga kaklase, tumawag kanina si Mr. Huang. Gaganapin ang school anniversary sa Makalawa. Kung may oras kayo, sana makauwi kayo't makadalaw. Kailangan din ng school ng pondo para sa pagpapalawak ng mga pasilidad. Sana makapagbigay tayo ng donasyon para makatulong. May mga agad na sumagot. Sinabi ni Chen Yu, wala akong oras, may business trip ako bukas. Sinabi naman ni Liu Li, pupunta ako sa supplier sa Fokeng, so hindi rin ako makakadalo. Si Xu Xiaowan naman, tinanong si Yang Chen, pupunta ka ba? Sagot niya, hindi ako makakadalo. Wala akong oras. Sa isip ni Yang Chen, nakapag-donate na ako dati nung lindol. Hindi na ako pwedeng masyadong sumikat ngayon. Kailangan low-key lang, baka pag-usapan na naman ako ng mundo. Sa kabilang banda, sa opisina ng principal, may isang babaeng pumasok habang nakangiti. Principal Ge, may graduate tayo mula Finance Department, ang pangalan niya, Chen Liang. Nakontak ko na po siya at pumayag siyang dumalo sa school anniversary. Sabi pa niya, depende sa pangangailangan,
pwede siyang mag-donate ng hindi bababa sa 300,000 yuan para makatulong sa pagpapatayo ng bagong gusali sa paaralan. Napangiti ang matandang principal. Parating na ang Diyos ng kayamanan. 300,000 yuan man lang, mas mabuti kaysa wala. Sabi naman ng secretary, sabi rin ni Chen Liang na may kaklase raw siyang mas magaling pa, si Yang Chen. Marketing major, may asset na raw ng mahigit daan-daang milyon. Napatayo ang principal. Ha, daang milyon. Grabe, ang paaralan natin pala, nakapag-produce ng ganyang yaman. Bilasan nyo, hanapin agad ang contact niya at padalhan ng imbitasyon. Samantala, balik sa biyahe si Yang Chen. Habang nagdadrive, may natanggap siyang tawag. Hello, sino to? Tanong niya. Mula sa kabilang linya, isang malambing na tinig ng babae ang sumagot. Hello, Senyor. Ako si Zhao Ying. Binigyan ako ng task ng school para ihatid sa iyo ang imbitasyon para sa school anniversary. Nasaan ka po ngayon? Dadalhin ko po sa inyo. Nang marinig ni Yang Chen na may maghahatid sa kanya ng sulat, agad siyang tumanggi. Wala akong oras. Busy ako ngayon, may sakay akong pasahero. Hindi ko rin kailangan ng invitation. Ngunit nakiusap si Zhao Ying, Senyor, please. Task po talaga ito. Kung hindi ko ito magawa, mahihirapan akong ipaliwanag sa chairman ng student union. Sana po matulungan mo ako. Napaisip si Yang Chen. Saglit siyang tumahimik at sinabing, may pasahero akong ihahatid sa South Gate ng Binhai Garden. Doon na lang tayo magkita. Lumipat ang eksena sa Binhai Garden Gate. Dumating na si Yang Chen pero wala siyang makitang tao. Sobrang agap ko palang dumating. Bulong niya sa sarili. Paglingon niya sa kanan, may nakita siyang matandang babae na nakasalamin at may tungkod. Nahihirapan itong maglakad at tila hindi makita ng maayos ang daan. Habang inaabangan niya ito, natanong na lang niya, tatawid ba siya papuntang kabilang kalsada? Palapit ang matanda sa isang asul na kotse, sabay noon, bigla niyang binilisan ang lakad nang makita ng matanda na papalabas na ang sakay ng kotse. Dahil sa kanyang ginawa, sakto sa kanya ang pinto at tinamaan siya nito. Aray, likod ko, sigaw ng matanda habang bumagsak sa sahig. Agad lumabas si Zhao Ying mula sa kotse. Natarante ito at sumigaw, Lola, ayos ka lang po ba? Biglang may dumating na isang binatang may ayos, tila pormal ang bihis. Galit itong sumugod. Nanay, anong nangyari? Ikaw, sabay tingin kay Zhao Ying. Hindi mo ba nakita ang tao? Nasaktan mo ang nanay ko. Paano mo to babayaran? Takot na sagot ni Zhao Ying, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Estudyante pa lang po ako, wala akong masyadong pera. Narinig ito ni Yang Chen at napatingin kay Zhao Ying. Estudyante, siya ba yung Zhao Ying na padadala ng imbitasyon sa akin? Biglang tumunog ang cellphone ni Zhao Ying na nasa kanyang bag. Pagtingin niya, si Yang Chen ang tumatawag. Agad niyang sinagot ang tawag. Senyor, nandito na po ako, pero may nangyaring masama. Pakiusap, puntahan niyo po ako. Kailangan ko ng tulong. Napangiti si Yang Chen at sinabi niya dito. Ang galing ng timing. Nandito na rin naman ako. Buti na lang, na-record ng dashcam ng kapatid ko ang buong pangyayari, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin dito ni Yang Chen tungkol sa kanyang kapatid, pero sa palagay ko, ang tinutukoy niya ay ang kanyang kotse.